Buksan po natin ating Biblia sa Matthew chapter 15, verses 21 to 28. Verse 21. Then Jesus went out from there and departed to the region of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him, saying, "Have mercy on me, O Lord, Son of David. My daughter is severely demon-possessed." But he answered her not a word, and his disciple came and urged him, saying, "Send her away, for she cries out after us." But he answered and said, "I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel." Then she came and worshipped him, saying, "Lord, help me." But he answered and said, "It is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." And she said, "Yes, Lord, yet even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." Then Jesus answered and said to her, "O woman, great is thy faith. Let it be to you as you desire." And her daughter was healed from that very hour. So, ang pananampalataya sa Diyos ay makikita din sa mga lugar na hindi mo inaasahan na matatagpuan. Malamang ang ilang sa atin ay makapagpatotoo na ang ating mga magulang o kamag-anak ay di nakakilala sa Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero natagpuan ka niya, hinipo niya ang buhay mo mula sa kadiliman papunta sa ilaw. Tulad ng babaeng Cananea na nanggaling pa sa bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit ngayon sumasamba sa Diyos ng Israel. Pangalawa, ang kasaganaan sa buhay ay dakilang awa, ngunit ang kasawiang palad ay mas mabuti kung dadalhin tayo kay Kristo. Tulad ng babaeng Cananea sa paglapit niya kay Kristo, makikita din natin na may pag-asa kung magpatuloy tayo sa panalangin. Tulad nitong nanay na nagpatuloy manalangin, parang hindi pabor ang sagot sa kanya ni Jesus. Nagpatuloy pa siya at nagmamakaawa. Sa verse 28, humanga sa kanya si Jesus sa kanyang pananampalataya at sinagot siya at ang anak niya ay gumaling. Kung nilalapit natin ang ating kahinaan, kasalanan, kahit ang ating mga anak o mahal sa buhay para sa kanilang kaligtasan, maniwala tayo na hindi nagbabago ang Diyos. Narinig niya ang panalangin nitong nanay at sumagot siya sa kahilingan nito.